Hello, good morning po sa inyong lahat. I'm Wilby TV. Nagpa-vlogs nga po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot na natural. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang natural na halamang gamot at iba pa. Sa tulong po ng channel nito ay marami yung natutunan yung mga kababayan natin na walang pambili ng gamot, na walang sapat na kita para bumili ng mga mahal na gamot. Sa tulong po nga ng channel ito, meron sila nakukuha na mga iba't ibang na natural na halamang gamot na nasa paligid nila, sa mga tabi ng kalsada, tabi ng daan, at sa mga parang, sa mga nyugan, sa mga forest, may nakukuha na mga natural na gamot. Pwede pong gumaling yung sakit nilang matagal na, pwede yung sakit na bago pa, ay meron sila natutunan dito sa channel ko. Bago ko po umpisahan yung pagtitips tutorial ko sa araw na to, maraming salamat nga po sa mga subscriber ko. Thank you for all subscriber, all viewer, new subscriber, and new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa tulong po ninyo, nag-grow na yung channel ko. Maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala. Bali sa araw na to, ang ititips tutorial ko po, yung mga allergies, kung saan nagagaling yung mga allergy na hindi natin alam na may allergy na pala tayo, pero hindi natin alam kung saan ito nagmumula at kung anong mga bawal na pagkain, mga bawal inumin, bawal gawin kapag may allergy o bago pa lang lilitaw yung allergy mo. Mga pagkain na pwedeng lumitaw yung allergies mo at pwedeng manggaling doon yung allergies mo. Ang allergies bigla na lang yan lumilitaw sa katawan kahit wala kayong history sa family na may allergies. Kung yung dugo naman natin ay allergy sa ganung pagkain, pwedeng ngayon, pwedeng bukas, pwedeng siya next week, pwede sa next month, next year, ganun yung allergies. Mga pinagmumulan ng allergies na pagkain, seafoods, kagaya ng alimango, hipon, yung mga isda na sobrang, may isda kasi na yung ano tawag dito, yung matatapang. May isda na matatapang tayo, yung pang natinig ka, mangyayari sa balat mo o pwede kang lagnatin, may ganong isda. Mga lala, ano ba sa English yung malala? Nakalimutan ko na. Malala, o yun po yung kapag lilibat yung inyong mga allergies, pwedeng yung mga isda na makain mo, mga seafoods nga, kagaya ng alimango. Kung mayroon ka ng dating allergies, kapag kumain ka nyan, lilitaw yung mga butol-butol mo sa katawan. Yan yung pinagmumula ng allergies. Kahit anong kinds of alimango, alimasag, kalantigas, o pinagong-pagong na katang, o kimpi. Ano ba yung kimpi? Maraming kind of alimango, kasag, kalantigas, kaldi-kaliro, kalapay. O yan. Yan po yung pwedeng magka-allergy ka dyan o pwedeng lumitaw yung allergies mo kung bawal sa iyo yung kainin na yun. Ganon din po yung mga hipon, kung may allergy ka na tapos kumain ka, pwedeng magpantal-pantal yung mukha ninyo o mamula-mula kapag kumain kayo ng hipon. Any kind of hipon, maraming uri ng hipon, pasayan, kagtan, takwasan, butot, ano tawag dito, yung kahig, o maraming kind of hipon, bigsiyon, yan po yung kind of hipon. Basta hipon, kumain kayo at meron na dati kayong allergies, pwedeng mamutol-mutol yung mukha ninyo, mamula-mula. Pwedeng kung wala kayong allergies, pwedeng lumibat yan kung kumain kayo nung araw na yun. Ganun nga po sinasabi ko, bigla na lang lumilitaw siya kapag yung may nakain ka kahit wala kang history ng allergy. Yan po yung tips number 1. Tips number 2, isa pa ring allergy, yung maduming kapaligiran. Alam nyo bakit? Makukuha mo rin sa maduming kapaligiran. Kung sensitibo yung balat mo, tapos ang bahay mo na sa tabing basurahan, halimbawa nagbakasyon ka galing ka Maynila, nagbakasyon ka galing sa ibang bansa, nagbakasyon ka sa probinsya, or nagbakasyon ka sa malapit yun sa bahay ninyo yung basura,
Tapos alam mo ba yung basura, iba't ibang hayop ang dumadapo dyan. Lamok, langaw, daga, ipis, at iba pa. Tapos yan, pag napapunta sa balat mo habang natutulog ka, tapos umakyat yan habang natutulog sa balat mo, tapos nagapangang kanyang mga hayop na yan, pwede kang magka-allergy. Yan po yung sinasabi ko. Ayan, sa tawag dyan, nag-transfer yung animal sa balat mo, tinransfer niya yung mga dumi. Nangyayari pag gising mo, butol-butol yung balat mo. Kung ginapangan ka ng ipis, ginapangan ka ng daga, ginapangan ka ng mga hayop na galing doon sa basura, maaring magkaroon ka ng allergies. Yan po yung sinasabi. Kaya dapat palaging malinis yung bahay natin, yung kapaligiran natin. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, pwede kang magka-allergy kapag uminom ka ng kape, alak. May mga ingredients na sa mga tao na may allergy, tapos uminom ng alak, pwedeng magkaroon ng butol-butol. Comment po, totoo po ba yun? May friends ako na umiinom siya ng alak, nagkaroon siya ng allergy. Kasi meron kasi na ingredients nga, inuulit ko, na bawal sa kanya. Pero kapag yung ibang tao uminom, hindi naman sila nagkaka-allergy. Sa type ng dugo po yan, kaya tayo nagkaka-allergy. Yung mga history natin, pwedeng mamana, pwedeng hindi. Yan. Kusa na lang siyang lumilitaw. Yan po yung tips number 3. Tips number 4, nagmumula ng allergy. Yung ang balat mo ay hindi sanay sa init ng araw, hindi sanay sa ulan, hindi sanay sa mahangin, hindi sanay sa malamig. Yan. Pwede ka rin magka-allergy. Alam nyo bakit? Yung mga nasabi ko na yan, nagtatransfer po yan ng bakterya o iba't ibang uri din ng sakit, lalo na kapag summer. Diba, super lakas ng hangin. Hindi mo alam kung saan galing, saan ba yung galing na yun. Malay mo galing yan doon sa may sakit na tao, may allergy. Malay mo galing yan, tinaboy yan papunta sa lugar mo, galing sa basurahan. Malay mo, merong nakasakay doon sa sakyan habang dumadaan doon sa tabi ng kalsada ninyo, lumipad sa iyo, may allergy pala. Kagaya ng alikabok, hangin, init ng araw, pwede ka magka-allergy. Yung kagaya ng malamig yung panahon, may nagiging allergy po dyan sa lamig ng panahon, init ng araw, hangin, ulan, o ba? Comment po kung totoo yung sinasabi ko. Yan po yung tips number 4 sa mga taong may allergy. Tips number 5, isa pa rin na nakaka-allergy, yung kuskus ka ng kuskus, ng iba't ibang pangkuskus sa katawan mo. Nakuskus mo yung papaya, halimbawa likas papaya, or ano pa man na uri ng produkto. Pero ang likas papaya talaga, yan ay natural. Yung likas papaya na pangkuskus, nagakuskus din ako. Pag pinaghalo-halo mo yan, tapos mayroon kang nakuskus na iba, naghalo-halo nga, yung parang naglaban-laban siya, pwede ka rin magka-allergy o magkasira-sira yung balat mo. Kung halimbawa, example, likas papaya lang ang gamitin mo para yung balat mo hindi po masira. Yan po yung tamang pag-alaga sa mukha, lalo na po sa mga ladies natin, lalo na mga beautiful girl. Huwag niyong kuskusin ng iba't ibang sabon yung inyong mga mukha. Kung halimbawa na doon ka nga sa likas papaya, ay, for the lifetime, likas papaya ka. Kasi ang likas papaya, subok na yang nakapagpaganda ng kutis, ba? Yan po yung tips number 5. Tips number 6, isa pa rin nakakasira ng kutis, yung sa sabon. Halimbawa, may sabon ka sa ulo, may sabon ka sa katawan. Diba sa Pilipino naman, yung sabon natin sa ulo, sinasabon sa katawan, sinasabon sa kilikili, sinasabon sa puwet, kahit sa parte ng katawan. Mali yun. Kung gusto mo pong mapangalagaan yung mukha ninyo, lalo na yung ladies, mga babae, ito po yung tips ko sa inyo. Panoorin ninyo po hanggang sa dulo. Kung gusto niyo ng flawless, bumili ka ng sabon sa mukha, bumili ka ng sabon sa katawan. Iba yan sa mukha, iba yan sa katawan, di ba? Yan yung, kasi yung natin, sensitibo yung ating mukha, kailangan iba yung sabon dyan. Siyempre kung naligo ka, kinuskus mo sa kilikili, kinuskus mo sa puwet, kinuskus mo sa mga siko, sa mga kamay, ulo, tapos ikaw kuskus mo sa mukha. Wrong.
dapat iba po yun sa mukha. Ito pa, isa pa. Dapat kung magkakasama kayo sa bahay, tigigisa kayo ng sabon para iwas nga allergy. Siyempre, kung may kasama ka sa bahay, may buni, tapos nagsabon ka, o di nagkaroon ka rin ng buni, kung may mga, anong tawag dito, yung mga buong araw ng sabon, tapos nalipat sa'yo, kung may chicken pox yung kasama mo, tapos isa lang ang sabonin nyo, pili kayo mahawa ng chicken pox, pili kayo mahawa ng buni, etc. Ano pa mga sakit na galing sa sabon. Yan po yung tips number 6 for the last. Okay? Marami po bang ninyong natindihan sa sinabi ko na mga bagay na nakaka-allergy? Yan po yung inumin, bawal gawin, or ano pa mang bawal na gawin ninyo, ikus ko sa mukha, o kainin, o inumin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ipatuloy ninyo suportahan yung channel ko. Sa nanonood po nito, hindi pa nakaka-subscribe, pwede po bang pakipindot ng notification bell, yung may like. Yung pong may subscriber na kulay pula, pakipindot na lang po. Saka po yung thumbs up na may ganyan symbol sa daliri ko. Kung mahilig po kayo dito sa ginagawa ko, pakishare na rin po sa friends and family. Maraming salamat po sa inyong lahat. I am Will TV. Bye-bye.